Galing Makati, papuntang Ilocos, 17,000 yung binayad sa kanya. Balikan. Balikan na yun. Balikan. Yun yung... Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa? For today's video, this is the episode 2 ng ating 4 Wheels series. And today, magbabiyahe tayo kay Lalamove. Pero first yung gamit natin, ang ibabiyahe natin is 1,000 kg. Bali, ang brand pala na ito is Suzuki Carry. So, ilalagay ko lang sa comment section yung kung magkano yung ganitong klase ng van. And today, kasama natin isang kaibigan natin na vlogger din bro, si George TV. So George, kumusta? Ayan o. Ako pala si George TV, isang Lalamove driver at 4 years na po ako sa Lalamove sa pagbabiyahe araw-araw. 1,000 kg po yung dala ko. Per month ko po, mga 50, 60, mga ganun. Per month, Sa Lalamove. Opo. Pero ano ngayon kasi, ang per day ko po, mga 3K, 2.5, mga ganun lang laro-laro per day. Today alamin natin kung paano nga ba mag-apply dito sa ganitong klaseng 4 wheels din. Titingnan natin kung magkano nga ba or ano yung mga nangyari sa buhay ng isang Lalamove 4 wheels driver. So, samahan nyo lang kami for today's video and let's see. And medyo exciting tong part na to dahil 1,000 kg ngayon lang ulit ako. Ngayon lang ako makakatry ng 1,000 kg na 4 wheels. So ayan, let's go! So yun mga tol, bali na ako na tayo ng first booking natin. And it's ilang kilometers bro? 1.3 kilometers from here dito sa amin. Tapos kumuha mo na si George TV ng wallet. So magkano ang rate niya? 470 pesos. So ano lang naman to, from Laloma going to Manila, 470 pesos via wallet. And pipick upin na natin. Bali yung item daw niya is leather cases. Tignan natin, medyo na-excite ako today kasi ito yung na-exciting part kung anong item yung papadala nila. Kasi nga naman malaki yung dala natin, hindi katulad ng motor. So ayun, let's go. Sir, good morning. Morning sir. Yun lang sir, isa lang? Kala ko isa lang sir eh. Hindi naman sir. Ito yung pick up natin, isa. Ay, 6 daw no. Tulungan na natin si sir. Ano sir? Tulungan na kita sir. Para hindi ka na mapagod, sir. Ayun ka lang. Laki kasi ang katawan mo. Ayun lang, kaya okay naman sir. Kala ko marami. So yun yung pick up natin mga tol, 6 na leather. Sir, okay lang, sama kita. Thank you sir. So yun lang guys yung first pick up natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na, ano ba tawag dyan? Leather cases. Leather parang cases. nilalagay sa pan. Grabe, napakaunti. Pwede siyang pang sedan. Pwede siyang pang sedan. No? Pwede. 300 kg. 300 kg yung kinuha mo? Hindi. 1,000 kg po talaga siya. Yun no. Yan po. 1,000 kg. Biro mo may mga nabubuk pala sa 1,000 kg na ganito lang kaonte. Yun. Let's go. Share lang, ihatid na natin agad. So yun bro, 3 kilometers lang for 470 pesos. So yun lang, biro mo 470 pesos sa akin 3 kilometers. 1,000 kg yan mga bro. Tapos yun lang yung pick up natin. Bali si bro, pag ang diskarte niya, pag malapit hindi na siya nagdo-double book. So talagang hinatid na kagad. So maganda, galing ng diskarte mo bro. Kuha muna ng wallet ah. Mamaya nasa Tugigaro na kami. 1, 2. Ano sir? Kaya sir, 3? Aba. Ito, loss mo sir ah. Nag-gym ka sir ah. Sipag talaga ni George, so driver na, nakakapagod din yung ginagawa mo ha. Driver ka, tapos ikaw rin yung gaganyan. Hindi ako na bro, isa. Bagay, ang bigat niyan bro, napakasipag mo naman bro. Sir, saan to sir? Yun, drop na natin. Guys, sa drop na namin ng aming first booking. So kumita tayo doon ng 470 pero minus mo doon 20%, no? 20% pa rin. Wala siyang assistant, siya lang lahat. Nagda-drive, nagbababa. Pakita ko sa inyo yung mga yung mga fare ng booking. Nga pala ang lumalabas is 1,000, no? 1,000 pababa. So
Yung lumalabas sa kanya 1,000 pababa, so nakikita niya rin 200, 300, di ba? 600 to 800. So pakita natin. Ano, 866, 3. Ayun na, may ID man na, isa. Kumandaluyong. Layo ng pick up. Kaya ng pick up 4 kilometers sa Valenzuela. 410, 1,000. Sana maagawan. Yun! 861. Pakita mo bro. So may booking na kami mga tol. 861 pesos from here sa may Manila going to Diliman. Grabe yung high demand, 410 pesos. Grabe yung grabe pala yung mga fare din dito sa may 1,000 kg, no? May problema kami ngayon mga tol kasi walang daanan dun sa pick up location kasi may nanggarali. Ayun, kung nakikita niyo yung mga watawat na nandun, may mga nagkarali. So, tignan namin kung paano yung diskarte na gagawin ni George GB. Ano sir, dito tayo mag-meet sa Ligarda kasi may nag-rally. Sa Ligarda sir? Nga pala guys, pag December ba malakas talaga ang 4 weeks? Pag Oh, December, malakas yun. Malaki din po yung mga delivery. Tapos may mga demand. December, napangan natin sa December kung anong mga sistema ni Lalamove. Sa mga nagbabalak pala dyan, for example, may mga van naman kayo or else yung hindi nyo na kailangan bumili, pwede kayong mag-apply para sa December kasi usually daw sa December malakas ang biyahe, no? Ayun, no? Malakas ang biyahe niyan mga boss. Tapos may mga demand pa yung delivery. Yun na yung item mga tol, isang ano lang. Ayun lang. Ang kulit ng item, isang mahabang tarpaulin lang talaga, yun lang siya, oh. Ayan. Kinal kulit. Tapos 860 pesos. Pakita natin mamaya kung ilang kilometers papunta doon. Tapos may nakuha tayo papuntang Santa Cruz, Manila. Tapos going to Damayan lang naman. Dadaanan lang naman din. Ito na ata bro. Damayan lagi. Victoria daw. Sino si Victoria dyan? Wala ba? Ito na yan. Yun lang. Paano kaya? Ay hindi, angat lang to. Ay, buti na lang, namumuksan. Padiskarte to. Kasi, yung nagdala mo sa amin, ganda din yung kaso. Ano mo kaso, hindi kasya eh. Oh? Kinancel. Cancel na lang. Buti mo eh. Nag-gym ako eh. Nag-gym ako bro. Oo nga eh, mukhang nag-gym ka talaga. Lakas ni ma'am oh. Grabe, kaya mo to ma'am? Yung pick up namin mga tol, bali parang pang suction supply lang ata siya. Yan lang, ito lang yung pick up natin, dalawang booking. So, on the way tayo sa may Damayang Lagi and let's go! Medyo mahaba yung ano natin, no? Dala natin ngayon. Pero sobrang onti pa rin, di pa rin napupuno yung truck. So, may dalawang booking na tayo. Ilang kilometers away from here? Meters lang. 7 kilometer. Okay, magkano siya? 604. So ayun mga tol, bali i-drop muna namin itong medyo mababa kasi ito yung unang ano natin. Bali 604 pesos for 7 kilometers. Grabe sa 2 wheels, ilang ano lang yun, no? Siguro mga wala pang less than 100, dito 600 pesos kasi may high demand din. So yun yung kagandahan talaga pag 4 wheels, lalo na pag mataas yung kg mo. Medyo maganda-ganda yung rate na booking na makukuha mo, lalo na pag may high demand. Kwento mo pala sa kanila bro yung yung trata ka. Magkano yung binayad sa'yo nun? 17K. Grabe bro, grabe mga tol. Meron ano yun bro? Meron siyang isang booking, napanood ko yun. 17,000 yung binayad sa kanya, tapos ano yun, ilang tag dito, balikan? Yung Ilocos Norte. Papunta, galing saan? Galing dito sa Makati. Galing Makati, papuntang Ilocos, 17,000 yung binayad sa kanya, balikan. Balikan na yan. Balikan, yun yung, grabe na may mga machichempohan ka na gano'n na, kunyari pag nakagantong sasakyan ka, usually, magkano yung neto mo nun? Yung net na, yung bawas na yung gasolina, bawas na yung... 8,000 po. Biro mo 8,000, isang araw. Isang araw. Biro mo, may matsatsamban ka na makontrata, 8,000 yung babayad. Kung may net, magiging net mo na kasi 17,000 yung binayad sa kanya. Papuntang from Makati going to Ilocos. Nasa ano tayo bro? Nasa compound tayo. Puta, baka nakapaligiran tayo dito bro. Walang kikilos ang masama. Puta sir, parang ano dito? Dito yung mga sinushooting. Puta, tanggol, lumabas ka na, tanggol! Tanggol, dito yung mga sinushooting eh, oh. Ha? Kaya ba yun sir, natawagan namin? Ikaw ba yun, sir? Chinese? Ah, okay, hindi man. Speaking Tagalog, no?
No? Na Tagalog? Konti. Konti lang. Konti. May tip. Konti lang din. Tip. May tip ba? Konti lang. Loki. Parang dito yung sinushooting yung mga ano eh. Oh. Dito yung inaano nila Cardo. Ha? Cardo, lumabas ka na! Pagpakbang! Putang dito yun eh, oh. Ang dali mo, boy. Lumabas ka na, tanggol! Maharap ko tayo, piso. Yeah, 600 for this one. Sabi niya, piso nga. Piso nga. Anong piso nga? So, yun guys, na-drop na namin yung booking dito sa may Damayan lagi. Medyo nahirapan lang kami sa payment kasi hindi marunong magtagalog yung kausap namin. So, isa yun sa mga struggle ni George TV, yan, no? Kasi, ano lang si George TV, English speaking lang eh. Medyo nahirapan siya mag-Chinese eh, no? So, medyo nahirapan kami. Pero yun na, nabayaran na kami. Ang binayad sa atin, magkano bro? 600. 604 pesos kumita tayo doon. And yan, proceeding na tayo sa main next drop-off namin. Ano po, sir? Alam mo, sir, deliver tarpaulin. Andiyan na po kayo sa baba. Apo. Dito na po. Tat mo lang kay Sir Ryan. Kaya... sir. Okay lang, sir. Shoutout, sino shoutout mo, sir? Shoutout mo, sir. ano ba, sir? Baka yung mga show, jowa mo, sir. Mga jowa. Sir, dami yung jowa ni sir. Feeling ko marami kang jowa, sir. Pero mo, sa tatlong nag-start kami parang nasa 10 na. Tapos sa tatlong booking, parang nakamagkano rin kami ng 1,000 plus. Bilis ng kitaan dito sa 1,000 kg. So yun na, i-drop na namin yan. Tapos baka kakain na rin kami. And let's go! Kaya muna kami mga tol. Break time muna kami ni George TV. Time check, it's already 12. Oh, shoutout George. Shoutout nyo, George TV. Kaya muna kami. Tamang sisi kami ni George. Sarap eh. Yun mga tol, bali nakaano na rin kami tatlong booking. Tapos ang magkano na tayo bro? Naka 1488. Tol, ayan. Bali sa tatlong booking na 1,548 naman na tayo. Tapos net na to no, wala na yung 20%. Tapos ayun, parang nag-start tayo ng 10, tapos nag-break time tayo ng 12 o'clock. So, half day pa lang naka 1.5 na. At least, maganda-ganda rin yung ano, no, booking. Ang ina, wala kang dalawang kamay na to. Ang ina nyo, tingnan natin kung may sino mauna sa atin. So, ayan mga tol, after lang minsan paghihintay at pagsuswipe ng booking, nakuha kami papuntang San Pedro, Laguna. Ayun no. From here sa may Diliman going to San Pedro, 1,310 pesos. So, sir. Tugoy ko ba yan, sir? Joan. Joan Jo? Opo. Deliver. Miss Giselle. Ay, ito bro. Laki ata, no? Ito, 2 drum eh. Gogi. 2 drum bro. Bigat na ito. Bigat yan bro. Paano kaya nila masakayan? Hindi, ginaganto nila. Ito lang bro. Baka ito lang. Pag Oh. ikaw yan bro, hirap. Ge! Sige bro. Ang ino, bigat yan bro. Ano ba yan? Pag plus 2,000. Plus 2,000, ayaw mo. Gagari mo motor mo, hindi mo na magagawa. Cancel O, na. ganyan pick up, tapos plus 2,000, tapos motor. Cancel. Cancel. O, plus 5,000, yan ang pick up mo, motor. Cancel. Mas balik motor na. Kunin ko yan. Ano, napakabigat ng pick up mga tolo. Grabe, sobrang bigat niyan. Ito na yung ano natin mga boss, yung unang pick up natin. Yung pangalan kaya. So, yan na. 2 drum, tapos, isa puro drum. Ano yung next pick up natin? Punta po tayo sa pangalawang pick up natin sa Masambong. Daanan natin, on the way siya ng Muntinlupa. Okay. So yun mga tol, bali na pick up na natin yung item. Medyo mabigat siya, medyo nahirapan ipasok ng mga tao. Pero on din, okay naman na. On the way na tayo dun sa main next pick up natin. Nakuha rin tayo, pa Muntinlupa naman. Ito pa San Pedro to. Tapos yung isa natin, papuntang Muntinlupa. So 1,300 rin yung fare, i-check ko mamaya. So yun guys, bali yung, di ba, papunta na tayo dun sa may pick up natin na pangalawa. Kaso biglang kinancel. Pero yun nga, naswertehan tayo. May nakuha tayong booking papuntang Paranaque na mas malaki yung fare. Paranaque lang, 1,500. So makita ko sa inyo, yan siya.
Ayan, no? 1.5. Ito, 1.3. Ito yung San Pedro natin. Ito, 1.5. So, napaganda pa yung Boeing natin kasi Paranaque lang to. Kumbaga, mas malapit. Tapos, 1,500. And na-confirm naman namin. Kasi, yung pangalawang Boeing namin kanina, na-confirm naman, okay naman. Tapos, biglang, malapit na kami, biglang kinancel. Dahil since, siguro, traffic din kasi kami. Medyo natagalan. Ngayon, nakuha kami ng pangalawang booking na mas maganda. Kumbaga, napaganda pa. Ito sa mga struggle ng mga 4 wheels, lalo na yung mga ganito na biglang kinakancel na hindi man lang ini-inform yung mga driver. Kasi syempre, hindi naman agad-agad na makakapunta yung mga 4-wheel driver sa pickup. Na may mangyaring ganito yung biglang nagka-cancel. Kaya po sa mga nagbo-book po kay Lalamove, sana po pag i-cancel po ninyo is mag-inform naman po kayo kasi hindi naman po biro yung magbabiyahe po kami papuntang pickup. Since syempre, tingnan nyo, kung makikita naman po ninyo, ayun no, grabe yung traffic. Hindi naman po kami si San Goku na pwedeng mag-transform na lang papunta dyan sa inyo, di ba? Eh yan, hindi na rin namin tinawagan. So, let's go! Ito ata, bro. Ito lang, bro. Kasya ba? Oo. May drum lang kami dalawa dun. Oo, tama. Kala ko bike, ito pala yung pickup mga tolo. Oh, George, saluhin mo na. So bali ito na yung mga pickup. Ito na yung pickup natin mga tol, 8.5. So bali suyo natin pa kami ni George kasi 1,500 yung fare na ito papuntang Paranaque. Ito lang siya. Sir, pakibigay na lang sir ha. Sige ma'am. Doon sa kanila ha. Sige ma'am. Sige ma'am, mainit ma'am eh. Ha? Ay, joke lang ma'am. Sige sir, thank you. Sige ma'am. Doon na sir. So ayan guys, bali na pick up na namin yung dalawang booking and isang papuntang Paranaque, isang papuntang San Pedro Laguna. Bali ang rate ng Paranaque is 1,500 tapos yung San Pedro is 1,300 pesos. So certain lang namin yung isa dahil may malaki-laki yung high demand. And ito yung pick up ng papuntang Paranaque. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Tol, nandito lang kami sa may drop off namin sa may Paranaque. Sobrang lapit lang niya from the Skyway. Tapos, yan, waiting na lang kami sa kanila ma'am dahil tinawagan naman ni George TV. Ay, kaya sir? Ay, hindi pa sir. Pato ba ito? Yung shipping lang sir. So yun, tambay lang muna kami dito ni George TV habang nag-aantay ng bayad. Bali nga pala guys, yung nagano kami kanina, nag-toll fee kami. So, na-inform naman na yung client na babayaran yung toll fee. Usually, dapat hindi driver ang mag-shoulder ng toll fee, lalo lang pagdadaan kayo sa Skyway. Kailangan, ipaalam nyo rin na magdadaan kayo sa Skyway. So, yun, babayaran naman ng customer yung toll fee. Waiting pa sa bayad guys. Gcash na yung bayad. Drop na namin yung on the way tayo sa may San Pedro Laguna, break time muna. Bumili muna sa bakery ng tinapay. 14 kilometer galing dito. Punta sa From here sa may sukat going to San Pedro, 14 kilometers na lang mga tol. And travel time is 1 hour. Dito ba? Kenjan eh. Kenjan di ba? Oo. Dito. Chip tama ba? Kenjan? Indian Torres. Kejuan sir. Magkano? 10 lang. 10 ang entrance fee. Ayun, may entrance fee na 10. Joan? Ayun, eto bro, kakilala ni kuya. Ito na, nahanap ko na si Tanggol. Joan? Ay, kala ko ikaw si Joan. Ano ya? Joan? Joan dyan. Joan? Doon pa sa loob. Ay, isa pa. Okay, mali. Joan? Ay, na pala. Yes, Ma'am Joan. Ito ba yung pa-forklift din bro? Yun lang. Yung malaki lang. Sir, dyan.
Pag bumaba ka kayo, ayos ka. So, minura ka pala eh. Time, wala kang ribat, pre. Wala kang ribat. Puta, wala ka palang ribat, pre. Lakas pala na ito, bro eh. Oo, bigat yan, bro. Ina, sayang. Ang lakas yan, bro. Grabe, pinorgid na sobrang bigat eh, no? Grabe yung chemical. Ilang pag ano, bro? Pag lumagpas, di ba may additional? Hindi naman siya naabot ng ano. Hindi na naabot ng 1,000. Basta hindi na maabot. Mag 1,000. Pero usually maabot ka ng 1,000. 5 deliveries na tayo. In time check, it's already 5:12 na. Nag-start tayo mga 10, no? Nag-start kami mga 10 na AM. Ay, mga 10 AM. Tapos, sa 5 bookings tayo ano tayo? 3,831 pesos sa 5 booking. And, ayun, maganda-ganda kasi yung mga high demand ngayon. Kaya medyo maganda yung ikot ng booking natin. Nandito tayo ngayon sa San Pedro, Laguna. And waiting na kami ng pabalik na booking. Bali, kumota na tol, no? Ang kota mo talaga magkano per day? 2,500. So, ang kota lang talaga ni sir, Pas na. 2,500 per day. Pero lagpas-lagpas na yung kota namin for today. Naka 3,831 na kami. Oo nga pala guys, para sa mga magtatanong kung paano nga ba mag-apply dito sa 4 wheels and kung ano yung mga naging proseso. Ito yung actual naging process ni Sir George kung paano nga ba siya nag-apply, or para sa mga magtatanong or sa mga interesadong dito na pumasok sa ganitong trabaho. Ngayon mga tol, ipapa-explain ko kay Sir George kung paano nga ba yung naging process niya sa pag-apply dito sa 4 wheels. So tol, ano yung unang-unang ginawa mo? Nag-online ka ba or nag-walk-in? Online po ako. Ayun. Bali, ano yung mga next step mo? Nag-download po ako ng Lalamove Driver Oo. sa Play Store. Oo. Tapos, pag pindot ng application ni Lalamove Driver, address po natin kung saan po tayo nakatira. Okay. So, ayun, ang ginawa niya kasi hindi pala siya nag-walk-in. Bali, ang ginawa niya is ano pala siya, no? Tawag doon? Download lang yung Nag-download lang siya ng application, tapos doon sa Lalamove application, parang same lang din to doon sa vlog natin na kung paano mag-apply kay Lalamove. Parang i-fill up mo lang din yung details. So, usually ano yung mga requirements ng ganitong 4 wheels tol? ang requirements lang po niya ORCR, tapos license po ninyo, tapos ORCR ng sasakyan na ORCR. gamitin ninyo. Ang requirements ORCR, license, professional, no? Professional, kailangan professional license po. Okay, ano pa? Tapos ORCR, professional license. kuha na rin po kayo ng NBI or police clearance. NBI or police clearance, is either sa dalawa. Pwede NBI na rin. or police clearance. Ano pa? Tapos picturean yung harapan ng unit ninyo sa sasakyan, tapos sa likod. Harap, likod. Ganun din Gilid sa din. gilid din, sa gilid. Yun lang po Ano? yung hinihingi nila Yun mo. lang yung requirements na? Yun lang po. Tapos nga pala, pag 1,000 kg and up, kailangan na pala siya ng LTFRB, which is ito yung pinaka-common na tinatanong sa akin, lalo na sa mga 4 wheels. So, ano yung nag-requirements mo? Kumaga, parang ano yung nag-requirements mo sa LTFRB? Kasi di ba meron doon, kailangan mong i-fill up na maglagay ka ng requirements. Ano yung mga naging processor, naging requirements mo? Unang-una po mga boss, kumuha po ako ng DTI. Kumuha muna kami ng DTI. Pagkatapos, ORCR ng sasakyan ninyo. ORCR. Tapos isang ID, valid ID. Yun lang. Yun lang po. Okay. Ibigay ang ginawa para makakuha ka pala ng LTFRB na ipapasa mo kay Lalamove, kailangan mo ng ORCR, DTI. one valid ID, tsaka DTI. Tapos ipapasa mo siya sa LTFRB, no? Sa LTFRB. Yung mismong naglalakad kasi yung nangyari sa atin, palakad lang po kasi yung nag-manage ng Pwede ka naman LTFRB natin. nagpalakad. Okay. Tapos yun ang pinasa mo. Yun lang po ang pinasa ko sa naglakad sa akin. Pero just in case, pwede kang tawag dito, pwede si Lalamove na mismo yung maglalakad, di ba? Pwede natin pakita yung Bale, ito pala guys yung ibibigay na. For example, natapos mo na yung mga requirements, naipasa mo na yung requirements dun sa LTFRB, ito na ibibigay na papel na ipapakita mo pag pinara ka ng mga mga enforcer, ng mga manguhuli. Tapos ito po yung DTI na. So just in case pala, nakapangalan din kasi pala kay Sir George yung sasakyan na to, so hindi niya na kailangan ng
letter of authorization or tawag dito yung letter na kailangan mong ipasa no pag hindi sa nakapangalan sa iyo yung sasakyan. Tapos just in case naman na kunyari second hand mo na bili yung sasakyan, kailangan meron kang notarized deed of sale. Alam mo, less than a day lang na-approve ka na. Na-approve na ako. Nag-apply pala siya kay Lalamove nang wala pa palang LTFRB. Ngayon, Biyahe na ako nun eh. Wala pa akong LTFRB. Pwede na ako magbiyahe. pwede ka pala magbiyahe ng walang LTFRB. So, nag-approve muna siya. Tapos, isang araw lang daw siya na-approve. Tapos, ang nangyari, para daw hindi siya maula or para safe, nirequire ba ni Lalamove na magkaroon ka ng LTFRB? Yes. Nirequire po yan ni Lalamove kasi isa din yan sa ano talaga para pag may pangarga ka nga puno, hindi ka mahuli, hindi ka masita sa daanan. Ayun nga, requirements pala talaga ni Lalamove na magkaroon ka ng LTFRB lalo na pag alam ko 1,000 kg and up lang talaga no, yung kinuko. So 1,000 kg and up, kinukuha na talaga ng LTFRB. Pero comment down below kung mga nasa 1,000 pababa, kumuha pa rin kayo ng LTFRB. Okay. So yun lang, sa mga balak mag-apply, yun na yung mga requirements. Tapos i-download nyo lang yung application. And kung gusto nyo mag-apply, ilalagay ko lang yung link dito sa comment section. Tapos i-click nyo lang yun, dun nyo na ano yung details nyo. Pag may mga katanungan kayo, pwede po kayo magtanong kay George TV. Kay George TV wala nagtanong. Pwede po kayo magtanong kay George TV kung paano po siya nag-apply, or pwede po rin mag-comment dito kay sa akin or mag-message lang po kayo sa akin. Yung mga iba ko pa hindi na-reply, pasensya na po. Medyo sobrang dami na rin, pero comment down below pag may mga katanungan po kayo regarding sa pag-apply. Tapos si George TV, follow nyo rin pala. Ito po yung unang collaboration ko with the vloggers na nagbabiyahe kay Lalamove. So ayun. So kamusta naman yung biyahe natin ngayon? Masasabi ko sa biyahe natin ngayon, bro, napakaganda, sulit na sulit. Sobra po yung sobra po yung kita natin ngayon kasi may goal po tayo. Pero hindi naman araw-araw ganito, no? Hindi naman araw-araw na ganito yung kita natin kasi minsan maliit yung mga pair, walang mga demand. Pero itong biyahe namin ngayon, napakasulit. Sobra-sobra sa goal natin. Nagpas-nagpas. So yun mga tol, keep in mind na hindi po araw-araw ganito yung nakukuha namin kasi medyo madiskarte lang din talaga si sir na magaling pumili ng booking eh, yun lang yun. Tapos, syempre hindi araw-araw ganito huwag nyo i-expect na araw-araw, paldo kayo. Syempre may araw din talaga na hindi ganun kagaganda yung booking or mahina yung booking. So yun mga tol, bali nakabalik na kami dito sa may QC, tapos hindi na kami nakakuha ng booking. Bali ang total na kinita natin, which is yung kanina 3,831 pesos, ito siya. So yun, kumbaga hindi na rin kami nakakuha ng booking dahil nga pabalik ngayon wala na rin masyado yung kanina. Tapos yun, bali time check, it's already 7:38. Nag-start tayo kanina mga 10 AM. And yan, siguro pag may mga questions kayo, comment down below, or yan, follow nyo si George TV. Yan, salamat po. Yun, sobrang sulit yung biyahe namin yan, and ang ganda rin ng biyahe, and iba rin talaga yung pag 4 wheels talaga nakaka-enjoy yung biyahe, ibang iba talaga sa 2 wheels mga tol. And yun, maraming salamat kung nakabot ka man dito. Don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo mga ganitong content. And sabi mo, this is Ship Vlogs, this is It Vlogs, and this is George TV. See you next vlog everyone, peace out.